hapon, madlang people. Ako ang inyong Kuya Kim Midora at Jensa. At ako, mukhang blawin. Climate change, pollution, deforestation. Ano nga magkinalaman nito sa habitat ng mga hayop? Samahan nyo kami ngayon para matuklasan ang mga bagay na hindi nyo pa alam. Wala kaming hindi susuungin, lahat aalamin. Ito po si Kuya Kim Midora, ang inyong mukhang lawi. Maraming mga endangered species dahil sa patuloy na pagbabago ng klima sa ating planeta. Ngayon, focus tayo sa ating pambansang ibon na ang agila. Oh, Philippine Monkey Eating Eagle! Ito ang pinakamatapang at pinakamalakas na raptor o ibong mandaragit sa mga gubat ng Pilipinas. Ang kanilang mga matang kulay blue ay nakakakita ng 8 beses higit sa nakikita ng mata ng tao. Ang kanilang mga paa may matatalim na kupong o talon, kayang bumuhan sa maliit na hayop at karning pagkain. Umaabot sa 1 meter o katumbas ng 3 feet ang taas nito. At ang wingspan naman ay... Ngayon, ipapakita namin ang mga kawawang agila na nanganganib dahil sa ating kagagawa. Ang mga sanhi nito ay deforestation. Ha! Marami-raming pera to. Puputulin ko ng mga bahay ng mga lintik na agilang yan. Ayan na ako! At ang mga abusadong hunter. Matapos ko putulin yung mga bahay nila, patayin ko naman sila. Kita na naman to, pre. One down. Next. And... Pera! Ngayon naman, ipapakita natin ang attitude ng mga female eagle sa mga male. Kapag ayaw ng babaeng agila sa lalaking agila, inaaway niya ito at nagiging ng pagkamatay ng lalaking agila. Kaya sa Davao, masusi itong pinagpapares. Akala ng marami ay ang Philippine Eagle ay nakikita lang sa Mindanao. Ngunit, ito rin ay nakikita sa taas ng Sierra Madre at sa Visayas. Ayon sa mga eksperto, meron na lamang 500 pairs ang naiiwan sa ating kalikasan. Ang Protected Areas and Wildlife Bureau ang isa sa mga ahensya na nakangalaga sa Philippine Eagle. Ayon sa kanila, nakakaalarma ang kasalukuyang sitwasyon ng ating haring ibon. Ngayon, naniniligro sila. They're considered critically endangered. Medyo critical pa rin yun. Based on the status, critical yung sitwasyon, we continue to monitor the population para masigurado na continuous yung existence niya at hindi bumaba yung number to the point na hindi na makarecover yung population. Paano nga ba pinapadami at pinapangalagaan ng Philippine Eagle Foundation sa Davao ang ating mga agila? Ano nga bang hirap sa pag-aalaga nito? Pinapadami ang mga agila sa pamamagitan ng tinatawag na imprintation. Sa imprintation, ang keeper ay nanliligaw sa babaeng agila upang maiwasan ang posibleng pagkamatay ng lalaking agila. Kumukuha ng semen ang keeper upang maparami ang lahi nito. Ang agila ay teritorial na animal, kaya posible ring mamatay ang keeper sa pangangalaga. Kana siya, i-divide na ko ang time, so 6 o'clock mag-start ko, please mag-spend ko 1 hour each siya sa eagle. Pwede ang mamanipulate na to ang agila, whether babae o lalaki. At dyan ang natapos ang ating masusing pagtuklas sa buhay ng mga agila. Muli, ako po si Kuya Kim Midora at Jensa, ang inyong mukhang lawi. Kuya Kim!